Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Ako nga pala si Kit Andre Bericalde. Ngayon ay ating tatalakayin ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari sa panahon ng imperialistong Hapones. Ngayon, alamin muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng imperialistong Hapones. Ang imperialistong Hapones ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Asya. Marahil na noong ikalawang digmaang pandaigdig, marami itong sinakop na teritoryo, partikular sa rehiyon ng Asya. Kaya't masasabi natin na para sa ating mga sinakop ng Hapones na nag-iwan sila ng marka para sa atin na hinding-hindi natin makakalimutan. Ngayon, gamit ang sombrero ng kaisipan, malalaman natin ang mga patakaran na ginawa ng Hapones hindi sa pagpapalawak ng teritoryo nito. Ngayon, pangunahan natin sa impormasyon. Ang pagpapalawak ng teritoryo ng Imperyong Hapones sa Asya. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa, ang benepisyo. Panguna ang paglago ng ekonomiya. Dahil nga sa mga access nito sa mga bagong mapagkukunan, merkado at hilaw na materyales. At walang iba kundi ang pangalawa, ang mga magpapalakas na militar. Dahil nga sa mas malawak na base militar at mas pinalakas na sandatahang latak. At ngayon, ang pangatlo naman ay ang pagpapasya. Nangunguna naman dito ay ang nasyonalismo. Dahil nga sa matinding pakiramdam ng pagmamalaki at paniniwala sa kadakilahan ng kanilang mga lahi. At ang susunod naman ay walang iba kundi ang imperialismo. Ito naman ang kanilang paniniwala na dapat magkaroon sila ng kapangyarihan at kontrol sa mga ibang bansa. Ngayon, ang panghuli naman ay ang damdamin. Ang nangunguna naman dito ay ang pagmamalaki. Dahil sa pagtingin na ang pagpapalawak ng teritoryo bilang isang tagumpay. At ang pangalawa naman ay ang pagnais para sa pagkilala. Dahil sa nagnanais sila makilala sa buong mundo bilang isang makapangyarihang bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa mga dahilan o motibo ng pagpapasya na ginawa ng Imperyong Hapones. Ang nangunguna naman dito ay ang Japan na ang desisyon nito na makipag-alyado sa Britain na maging panig sa Allies. Ang naging dahilan o motibo para dito ay inaasahan kasi ng Japan na mas mapapadali ang tagumpay niya kung nandyan ang Britain, na mas mapapadali ang kontrol at impluensya sa rehiyon kung nakakaibigan niya ang Britain. At ang pumangalawa naman dito ay ang pag-avoid niya o pag-iwas sa dalawang prong na atake. Dahil nga hindi natin maiwasan na ang Japan ay baka sulusubin ng Estados Unidos at ng Britain. Kaya napag-isip-isip nito na makipagkaibigan o makipag-alyado sa Britain. Ngayon, ang pangalawa naman, ito ay ang pag-iiral na militarismong patakaran sa Japan. Ang mga naging motibo dahilan para dito ay ang mga sumusunod. Ang panguna na dito ay ang pagnanais bilang isang makapangyarihan at malakas na bansa. Dahil nga sa imperialismong pag-iisip ng mga Japan, dito mas tumatak sa kanila na dapat mas malakas at mas makapangyarihan silang bansa. At ang pangalawa naman ay ang pag-usbong ng nasyonalismo. Ang nasyonalismo sa Japan ay nagsilbing inspirasyon para sa mga mamamayan na magkaroon ng pagkakaisa at paglingkod sa kanilang bayan. At ang panghuli naman ay ang papel ng militar. Ang papel ng militar sa bansang Japan ay napakalaki dahil dito nakaka-impluensya ang malaking politika ng bansang Japan. Ngayon, ang panghuli naman, ang paglulunsad ng Japan ng slogan na Asya para sa Asyano. Ano nga ba ang naging dahilan ng motibo para dito? Ang panguna ay para mapalakas ang kanilang impluensya. Dahil nga, nagpapakita ito na ang Japan ang tunay na pinuno ng Asya. At ang pangalawa naman ay ang pag-udyok ng kolonyalismo. Ito ay nagpapakita na tayo bilang Asyano ay may karapatan at kakayahan na mamuno sa ating sariling bayan at bansa. At ang panghuli naman ay ang pag-udyok ng nasyonalismo. Dito, napapakita na ang Japan ang tagapagligtas sa atin mula sa kanlurani. At ayon,
muli ang ating talakayan ngayong araw. Muli, sana kayo ay may natutunan. Ngayon, sana ipagmalabis nyo at yabungin nyo ang pagmamahal ninyo sa Timog Silangang Asya. And muli, uphold the culture of excellence, my fellow Romanians. Thank you so much for listening.